Hey guys, magandang hapon. Nandito si Kapgo, si Pikayura Maria Fatima. Babae siya, pero pumasok sa pagkap ng Kapgo. Ilang taon ka na ka? Service na Kapgo? 3 years. 3 years? Oh, 3 years. Oh, bali ilang taon ka na eh? 23 sir. Oh, 23, bali 20 years old. Nag-aaral siya ngayon. Nag-aaral siya ngayon dito sa Eastern Samar. Habang Kapgo siya, nag-aaral siya. So, anong year ka na pala ngayon? Third year college. Third year college. Anong course mo? Information Technology. Okay. IT. IT. Kita mo na. So, ano nangyayari sa duty mo kung sakali may pasok sa akin? Yung duty ko is Saturday, Sunday, yung pagpunta ko dito. Tapos yung Monday to Friday is school days ko. Pag walang classes, pupunta ko dito. Tapos pag Saturday, Sunday naman na may gawain sa school is nagpapaalam ako sa commander para payagan ako na ako sa outside project namin. Yun. Bali, sabi ni Fatima, Sabado Linggo, duty siya sa detachment, ano? Tapos, pag Monday to Friday, nandun siya sa paralan. Kita mo na, kabgo ka, although kabgo ka, nag-aaral ka pa ng college, di ba? College na. Pag nakatapos ka, ano yung balak mo pala? Pag sakaling makatapos ako ng college is ipagpapatuloy ko yung simulan ko bilang KA sa Sundays is mag-regular na ako para sa bagong future ko na tatahakin. Yun. Bali, pangarap talaga niya is na maging regular na sundalo. So, kita nyo na, babae siya. Biruin mo naman, sabi nga niya kanina, mahirap talaga pumasok ng kablo, although mga lalaki yung karamihan. Hindi karamihan talaga, siya lang talaga mag-isa. Pero dahil sa pangarap talaga na pumasok ng kabgo at may pangarap din siya maging regular, hanggang ngayon, tinataguyod niya talaga kung makaya niya yung gusto niyang makamit na pangarap. O ngayon, yung mga nagtatanong pala regarding sa yung sahod, sa sahod. Sa sahod is, Sa sahod lang. yung sahod namin is maabot ng 6.5 yung buwanan kasi may 2K na parang living allowance namin. Yung pangdagdag ng allowance for 5, dinadagdagan ng 2K para sa pangdagdag din pag-aaral ko, like sa akin kasi student ako. Pagdagdag ng pag-aaral, tapos yung iba naman, pagdagdag sa gastos ng pamilya nila. Yung 6.5, sapat na rin para makaahon yung pamilya. Tsaka ako sa pag-aaral ko, tutususan ko rin yung pag-aaral ko sa sakit ko. Kita mo na, ang ganda, ano? Habang nagkukuha. Bali 6.5, di ba mayroon pa yung allocated ng EGU? Sir, isang daan, ano? 1,000? 1,000, sir. Pero pag sa ibinibigay ng December pag magpapasko, bali umaabot ng 12 yung binibigay nila sa kabuuang ng isang taon. Bali umaabot ng 7.5 kung bibilangin lahat. 12 sir sa Hindi, kumbaga yung buwanan na kasi 12,000. Bali may 6.5 kayo, tapos may allocated yung LGU, umaabot ng 7,000. 7,000 daw. So, yung meron pala nagtatanong dyan, yung ibang detachment daw, is umaabot lang sila ng 6.5. 6.5, yung 6,500, yung ibang detachment. Yung sinasabing 6.5, totoo naman yun. Pero yung LGU, yung mahawak ng municipality dito sa kanila is meron silang 1,000 per month. Kaya nagiging 7.5 yung sahod nila. So yung 1,000 yan is nakadepende na po yan sa bawat municipality. Yung 1,000. So ano pa? Di ba? Nag-aaral ka na, bali yung 3 years. 3 years. Ano na meron ka na bang nabili or sampul katulungan sa magulang or nabigay sa magulang mo o mayroon ka bang naipon sa 3 years na yun? Anong meron ka na ba ngayon? Naipundar ko na sir is motor. Motor. Nakakuha ko ng motor
is nung ano lang, isang araw, nakaano ako ng motor para sa service na pang sa trabaho. Tsaka pang ano rin sa mga activities na malalayo, mga classmate, yun yung nagagamit ko. Tapos ano rin ako sa pamilya ko, nakakabigay ng ilang libo rin para rin makatulong sa mga kapatid ko, pag-aral, makabili ng mga school supplies. Yun din yung ginagamit para sa way na makakatulong ako sa kanila. Oo. Bali yung motor mo is, ano yun, brand new or ano ba? Second hand? Yes sir, sige na sir yung motor ko, pero okay na rin siya pang service na rin Oo. sa mga ano, importanteng pupuntahan. Oo, kumaga, saka yung pag-aaral mo, papabilis yung okay na rin, ano? O, kita mo na siya, oh. Although ganyan lang nakukuha ng sahod, kita nyo naman, siya mismo nag-reveal or nagsabi na nasa depende po yan sa tao kung marunong kang mag-budget, no? At saka, siya, yung wala ka pang, ano, walang pamilya. O, hindi talaga hadlang, no? Hindi talaga hadlang, although babae ka, hindi hadlang na sabihin natin, hindi pwede ba o hindi or bawal pumasok ang babae sa kapwa. Pwede po, ito na po siya nagpapatunay na talaga na hindi lang lalaki ang pumapasok sa kapwa. Bali, dalawa kayo? Yes, sir, yung isa nandun sa kabilang patrol base. Oo, nasa kabilang patrol base, naghiwalay sila. Bali, nag-aaral din yun. Hindi sir, bali siya yung tumutulong rin sa pamilya niya. Ilang taon na yun? 25 years old ata siya. Sir. Bali, dalawa sila. Dito sa area namin, dalawa sila na babae. Pero maghiwalay sila ng ginudutihan na detachment. Kaya siya, nandito siya sa amin, malapit sa amin, kaya yun, nandito siya. Ngayon, di ba, linggo ngayon? Linggo ng hapon, bababa ka na ng detachment para mag-prepare, no? Kasi pagka Lunes may pasok. Tapos, pagbabalik ka naman ng detachment, anong araw yun? Sa depende po sir, pwedeng Biyernes ng hapon or Sabado ng umaga. Kasi yun yung free time na ano ko sa school. Bali yung DETCOM o detachment commander, hindi na tumatawag, kumbaga naghihintay na lang, ano? Minsan sir, tumatawag pag may mga importanteng anuhan, tumatawag siya. Pero pag wala naman, nag-antay na lang siya na pag mag-report ako sa kanya. Bilang isang babae na kabuo, ano pala yung madalas na trabaho mo doon sa taas? Nag-duty rin gaya ng lalaki, nag-duty rin. Pero kadalasan rin, pag may pinagagawang mga handwriting, ganun, pwede rin ako nilang sabihan na gumawa ganito, ganyan. Nagagawa ko naman kasi ako lang naman yung pwedeng maggawa nun kasi yung iba, hindi sa yung mga lalaki minsan kasi natatamad pag susulat. So, ako yung gumagawa. Tama. Tapos, minsan nagtatabas, di ba? Nagtatabas sa paligid para sa kalinisan ng detachment, ano? Tapos, di ba, nagkakandak minsan ng security. Security checkpoint, tsaka yung yung mga paligiran para maayos yung detachment. Oo, yun. Kasama ka na nila sa patrol, yung perimeter patrol. Hindi pa sir. Kasi siya hindi pa siya napasama sa perimeter patrol kasi yun nga, yung focus niya sa Monday to Friday is nasa paralan siya. Yun ang kagandahan sa kanya. Kasi habang nandito siya sa Kapgo, nag-aaral siya. Bali, hindi pa siya nakasama, sabi niya sa patrol. Pero yung patrol na yan, di ba, matagal na siguro ang 2 oras, ano? Yes sir, matagal na yung 2 oras. Pero kadalasan kasi yung patrol is umabot na lang minuto, kaya madali lang maano. Tama. Yung karamihan kasi nagtatanong talaga. Maliit na ako ng tao, nabibili pa. Yung sahod namin sir is sa isang taon is hindi naman nadidili. Sa depende lang yung sa January kasi inaano pa yung budget para sa amin. Minsan yung nalilit lang ng araw pero hindi nadidili. Yun. Kasi marami nagtatanong talaga sa regarding sa sahod.
is nadidil daw o minsan ginagamit ng mga matataas na uri ng tao para patubuin. May mga katanungan na gano'n. Hindi po siguro totoo yan or siguro hindi ko lang alam, pero sa nakikita namin dito man si Piqueora, siguro maramdaman mo siguro yan kung talagang may gimanal or ginagawang negosyo yung sahod nila. Sa totoo yan, wala talaga yan. Kasi bakit? Nakapirol po yan. Nakapirol yan. At saka lahat ng ahensya ng bawat departamento ng Philippine Army is alam yan kung saan na napupunta yung pera bago ilabas sa national budget ng Army hanggang pababa ng unit, batalyon or company. Alam nila yan kung saan na napupunta o saan na talaga yung pera. At saka yun nga lang, yung releasing talaga ng pera niyan is confidential din yan. Hindi yan i-release agad na ipapaalam sa karamihan ng tao na nandyan na yung sahod. No, i-release dun sa lugar, lalo na kung nasa remote barangay, upstream barangay, napakalayong lugar. Hindi naman yung basta-basta na ipapaalam ng karamihan na ito, sasahod na tayo sa ganitong araw, dadalhin ko ngayon. Hindi pa yan, may mga confidential yan na gagawin para hindi malaman ng tao. Kaya minsan, pero delay yan ng isang araw, 2 araw, lalo na sa mga malalayong lugar. Pero, sige, ito pala si Maria, ikikwento niya yung buhay niya o trabaho niya talaga, or yung kung ano man yung nararamdaman niya sa pagiging kapgo. So, ngayon, ikwento ko na ako. So, yung mga pinagdadaanan ko sa pag-aaral ko is, nung nalipat ako sa isang patrol base, is, ginagawa ko, galing sa school, papunta sa patrol base, nilalakad ko lang yun, mga ilang oras, mga 3 oras papunta sa patrol base. Tapos, pagka dapit ang Lunes ng umaga, babalik ako ulit para pumasok. Lakad na rin ulit kasi wala naman akong sariling motor that time. Wala na akong sariling sasakyan para masakayan, wala akong pera kasi yung pera ko ginagamit ko sa pag-aaral. Hindi yung natitirang pera, minsan binibili ko ng bigas, binibili ko ng supplies, mga gawa, mga ano sa school. Yun, yung ginagawa ko na lang para makakatipid ako is naglalakad na lang ako kahit malayo. Kasi sige rin naman talaga mag-aaral. So nilalakad ko lang yun papunta sa school. Tapos, yun yung mga, yung mga kaibigan ko sabi nila, ang tsaga mo naman maglakad para naman wala kang pera kasi may trabaho ka, ganito. Sabi ko naman sa kanila, yung trabaho ko, hindi lang yung trabaho na trabaho. Yung trabaho ko is parte ng pag-aaral ko, kaya nagsatsaga ako para makatapos. Yun. Kasi pag makatapos ako, hindi naman ganito yung magiging sitwasyon ko eh. Kasi yung sakripisyo sa buhay, nandyan lang yan. Natural lang yan sa buhay natin yung sakripisyo. Pero yung mga na tao, hindi yan nakakaganda sa buhay natin. Hayaan na lang natin yan magsalita sila kasi hindi naman nila nakikita yung sitwasyon natin. Yun, tama yun. So sa mga may pangarap diyan na gusto nga pagpatuloy, huwag kayong mahiyang pagpatuloy yung pangarap niyo. Bilang ako, nakapuspalad, nagtsatsaga ako na matutong yung pangarap ko. Kahit yung trabaho at pag-aaral is pinagsasabay ko. Pero sa bandang huli na makakamit natin yon. Kaya kung gusto niyo mag-aral, gusto niyo pumasok ng kapgo, huwag kayong mahiyang mag-approach sa nakakataas. Kasi sila rin yung makakatulong na makakamit yung pangarap niyo. Kaya lang kayo, sipag at tiyaga lang. Yun lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Yun lang. Yun. Sa mga nagbubulak dyan. And dito siya, bali, yun lang muna yung namin. Susunod namin na vlog, napakita namin doon sa paralan niya. So maraming salamat. God bless. Sige.